Mag-camping sa gilid ng ilog at makinig sa relaxing sound ng lagaslas ng tubig. Makaranas at mag-survive sa napakalakas na ulan at baha. Yan na, inabot na. Dito nagsaing si Elmer kanina. At subukang gumawa ng pandesal mula sa camping site. Yan ang ilan sa mga kwentong ibabahagi ko sa inyo sa ating Rospat Moto Camping. Lumalabad pa rin ako doon. Ang masama pa doon, wala akong kain. Ayan, biglang naging survival yung ating parong-parong bukid. Woo! Ah! Oh! Welcome back mga kaibigan, for a very long time no see sa ating moto camping. Ito lang yung dala nating tubig na inumin dahil gagamitin natin yung fresh water from the river. Yun yung ating pansabaw sa ating lulutuin. Habang tayo ay hindi pa nakapag kabit ng ating hammock, harvest muna tayo ng energy from the sun. Yung maha-harvest natin, maidagdag natin dito sa ating power station. Meron na tayo nitong kable para sa ating solar panel na 45 watts. So maximum of 45 watts ang ating maha-harvest. As of now, meron tayong 77% sa ating power station na River 3 Max Plus, dahil ito lang naman ang kailangan natin dahil moto camper tayo. Actually pwede ka mag-charge dyan ng cellphone pero dito tayo para sa ating power station. Kakabit lang natin dito. Ayan, direct from the sun. Ayan, umaabot na siya ng 15 to 16 watts ang ating input. 4 PM in the afternoon na.
kahit papano ay malaking bagay na yan nakapag-harvest tayo. At magagamit natin mamaya sa charging, sa ilaw natin, sa mga kasama nating campers, si Vin Motor at saka si Elms Motor. Hammock gaming tayo mga kaibigan. Dahil nagparamdam na sa atin ang kalangitan, tayo ay magkakabit na ng ating hammock. Ito yung magiging pwesto natin. Tatali ko dyan. Tapos yung kabila dito naman. Check natin. Try natin. Yeah. Yan. Kahit papano elevated na mga kaibigan. Binago natin. Yan. Kahit na itutulis ko yung puwet ko, meron pa rin mga 3/4 na dangkal. Para hindi tayo sumayad. Ay, sarap. Woo. How I miss this feeling. Sarap magpahinga. Sarap mag-relax. This is freedom. Maglalagay naman tayo ngayon ng ating tarp para hindi tayo mababasa kapag umulan. Kasi sigurado uulan yan mga kaibigan mamayang gabi. Gamitin natin tong ating tarp na pamana sa atin ni Direk Gino. Dito natin itali itong kabila ng tali natin. Ayan. Ay pwesto na natin ng maigi yung tatlong corner. So ito yung magiging daluyan ng tubig if ever na umulan mamaya. Kaya dito ko siya itatali. Dapat mas mababa ito. Tali lang natin sa damo. Ipupwesto na natin ang maayos to. So dahil okay na yung ating tent, hammock, plastado na lahat ng gamit natin at motor, maghanap tayo ngayon ng panggatong. So may mga nakikita ko dyan na patay, yan o, at saka ito. Tapos meron pa dyan. Pwede natin magamit lahat ng mga yan. At alam nyo naman yan sa pagkakamping natin hanggat maaari. Yan o. Hindi tayo nagpuputol ng buhay para hindi naman kawawa yung mga puno. Yan, buhay yan. Ay, patay yan. Mapapakinabangan natin. Kahit mga maliliit at twigs yan, pwedeng pakinabangan. Ang dami makukuhang patay na kahoy pala rito. Yan o. Tapos ito pa. Oh! Takot ako dun ha. Kala ko mabagsakan ako eh. Tutupuin natin to. Gawin natin upuan.
Malalambot lang naman ang mga ito eh. Pahila ang talim nitong lagarin ito. I-flatten ko lang yung side nito. Gawin nating sangkalan mamaya paghiwaan ng ating ricado. And now let's prepare for our dinner. Let's go back to traditional, ang ating Y technique. So natin ilagay itong ginawa natin na yan. Simple lang, layo lang natin ng konti para hindi masunog. Let's try it. Oh, biting. Adjust na lang natin. Medyo nakaramdam tayo ng init mga kaibigan. Ligo muna tayo bago tayo tuluyang magluto ng ating makain panghapunan. Sarap talaga ng ilog. The best ang riverside camping mga kaibigan. Sindihan muna natin tong ating ilaw. Yan. Tapos yung ating ring light. Ayan. Ang pinakaunang gawin natin ay magluto muna ng ulam bago magsaing ng bigas. Para ito lang yung paglulutuan natin. Kaldero lang. At di ko magamit yung stainless natin dahil pasabit tayo eh. Walang sabitan kasi mga yun. Ito lang ang meron. So ang ulamin natin ay paksiw na galunggong. Napakasarap niyan. Magsisiga muna tayo. Hindi naman mahirap sigain itong kahoy natin. Tuyong-tuyo kasi. Nakuha nating mga sanga. Ang ating ricado, sibuyas, paminta, luya, at piyas mga kaibigan. At ang itong ultimate na ricado natin, piyas. Hindi tayo gagamit ng suka. Hindi natin titipirin sa piyas. Iwain natin maigi para kakalat ang asim. At lalagyan natin ng asin. Yan, sariling version ko yan ha. Then pamintang durog. Ubos na natin yan. Yun. Sarap ng kain natin ito. Pambansang ulam. Paksiw na galunggong. Ang pinakamasarap na feeling sa balat ng camping. Uy. Ang tayo ay ulanin. Wow, I miss it. Yung aking niluluto
Naaambunan. Hindi biro yung ulan, malakas. Naalala ko yung niluluto natin. Still fighting yung ating niluluto. Okay lang to kasi dadaan lang naman yung ulan na yan eh. Kaya napakalakas ng ulan. Thunderstorm lang yan. Hindi naman niya magdamag. Oh, camping for more. Grabe yan. Binaha tayo. Ayan, biglang naging survival yung ating camping mga kaibigan. Tumila na yung ulan. Napaka lakas. Tapos biglang lumabo na yung tubig natin. Ayan na, lumabo na oh. Tapos yung site ni Melvin. Ayan, at least nakaligo tayo kanina bago nagkaganyan. Pero tuloy ang laban. Oh, camping pa more. Saya talaga ng camping pag ganito, no? May challenge. Ayan mga kaibigan, dahil si Elmer ang may magandang apoy, ay lilipat tayo dun sa kanya. Doon natin itutuloy ito. Bukas na lang yung gamitin. Yan, no? Hindi man lang na luto talaga yan. So lipat natin ito kay Elmer. Ayan oh. Buhay na buhay yung lutuan ni Elmer. Oy, lagot yung bangus. Ay ay ay. Ay. Ay ay. Ayan, tuloy ang laban ng ating paksiw. Ayan mga kaibigan, ang ating sitwasyon. Ayan na, inabot na. Dito nagsaing si Elmer kanina. Lakas na ng tubig talaga. Wala na si Melvin. Niligas na yung kanyang tent. Nandito na oh. Ayan. Pero yung sa atin, safe naman. Makakatulog pa tayo dyan ng maayos. Ayan oh. Secured naman mga gamit natin. Ang ating solar panel, damit. Ayan. Yung ating power station. Andyan lang, secured yan. Ito ang hindi. At yan na may hindi na siguro tayo abutin yan. So ito yung mga kaulaman natin. Yan yung ginawa ni Melvin na tahong, 3 piraso. Inihaw na bangos, sausawan, walang sili. At yung ginawa nating paksiw na galunggong. Hindi na ako nakapagsaing. Yung kanin ni Melvin tsaka kanin ni Elmer, hingi na lang tayo dito. Let's eat mga kaibigan. Thank you Lord sa gabing ito. Thank you sa iyong kabutihan. Thank you sa pagkain. Patawarin niyo po kami Ama sa mga pagkakasala. Bless niyo po ang pagkain nito. May kalakasan na aming pisikal ng pangatawan. Patawad sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Ingatan niyo rin po kami sa buong magdamag. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Let's eat the food. Hindi pa na nakarito sa ating boy. Oh. Oh. Sama na. Sabi mo masarap yung kanin mo, Mer. Ay, bigas mo. Hindi man. Bango ah. Kaso yung pagkasain mo.
Sa akin, dire-diretso tulog ko nito. Yung tahong na ginawa ni Melvin, no? Actually, masarap. Kasi yung sarap niya, guys. Kain cowboy lang tayo dito. Ganito, oh. Sarap. Hindi maganda yung dinanas natin ngayon, pero napakaganda ng kainan. Sarap ng kainan, mga kapatid. Ang tanong kung makakatulog ba kami ng maayos ngayon, basa ng mga gamit ng kasama eh. Okay lang yan. Luwalaban pa rin ako nun. Ang masama pa nun, wala akong kain. Yun ang problema dun eh. Wala umaga. Umaga, walang kainan, tanghali, tas hapunan na. Anong oras na kami ka ba? Skyflex. Ay, hindi mo na lang kayo kumain sa ano. Camping nga sana kami. Naka-ready na nga yung baon namin eh. Talong. Talong, umabot mo sa bahay. Pero iniyaw niya yun pag Umabot sa bahay. Grabe ah. Buti hindi kayo na... Paano? Inulan kami. Tapos Walang- walang pagsaingan. Tapos wala pa siyang raincoat. Oo, basang-basa. Ang lamig pa. Naligaw pa kami. Kaya patuloy mo. Doon yun palang Paubos ng gas. nag-ubos ng gas natin yung ligaw-ligaw. Dayo nung Isa, dalawa, tatlong ligaw. Grabing buhay yun. Tumawid pa kami sa ilog. Tapos si Elmer, ang confident pa. Ito, tawilin natin sa ilog. Dito. May grabe yun. Tataka ako. yung agos ng tubig, pabaliktad. Pabaliktad. Di ba pag galing ng Maliko, paimugan yon dapat. So, sasalubungin dapat namin yung tubig. Pag ganyan eh. Pamunta doon. Grabe experience yun. Kaya pa ito yung mugan. Magkakape mga kaibigan. Ang laban sa lamig na dinanas natin kanina. At siya nga pala, yung ating mga gadget, cellphone. Ito yung cellphone ni Elms Motor. Dahil cellphone ginagamit niya pang vlog. Lobat na. At saka yung ilaw niya, i-charge natin. Tapos ito, yung cellphone ko, i-charge natin dahil gagamitin natin yan para sa drone bukas. Then, yung battery ng ating camera, charging din. Simultaneously, nagsa-charge yung apat na gadgets. Ang ating output is naglalaro from 23 watts to 29 watt. Yan yung kanyang output as of now. Aabot tayo ng 5.7 hours with that 72%. EcoFlow River 3 Max Plus. So dahil tayo ay nagmo-moto camping, ang dala-dala ko lang ay itong main na part niya. At nalagdagan din natin yung charging niyan kanina dahil ginamit natin yung solar panel na 45 watts. Saka isa pang advantage ng power station na yan, kasama yung kanyang extra battery which is EcoFlow River 3 Max Plus. Within an hour, kayang-kaya mo siyang i-charge sa kuryente. Kaya kung nakalimutan mo siyang i-charge, kapag ikaw ay nagre-ready going to camping, with that 1 hour na i-charge mo siya, mapupuno mga kaibigan.
Tanghali tayo ng gising. At humupa naman na yung baha. Ayan, bumaba na yung tubig. Ayan yung bakas ng ulan kagabi. Lakas, sobra. Bali sa umagang ito mga kaibigan, ang magiging breakfast natin. Susubukan natin na ituloy yung paggawa natin ng pandesal. Dahil napurnada kagabi, supposedly ang plano namin ay magmasa kagabi, tapos sakto paalsahin, lulutuin ngayong umaga. Gamit ang mga bato kasi wala tayong dalang oven. Pero dala natin yung mga ricado. Pero ngayon, itutuloy pa rin natin at subukan natin kung mag-success tayo sa ating pandesal na gagawin dito sa campsite mismo. Humupa naman na yung baha. Sakto. Yan yung mga naging bakas ng baha. Ayan yung motor ni Elmer. Inabot yan hanggang dito kagabi. Tapos yung location ni Melvin doon sa gitna, wala na. Inabandon niya. Nandyan yung kanyang tent at naghamok na lang siya dyan. Dalawa sila ni Elms Motor dyan. At yan naman yung niliguan natin kahapon. Buti na lang nakaligo tayo kahapon at na-feel natin yung sarap ng pagligo dito sa ilog na ito. Kabalitsan River pala ito. Dahil ito lang yung nakita kong bato na medyo flattened yung taas kahit na slope siya. Ito yung gagamitin natin mga kaibigan. Supposedly, may nakita ko kahapon doon sa gitna na flattened. Kaso bumaha nga at marumi. Kailangan natin dumiskarte at makapaghanap ng ibang mapagmamasahan. Hugasan lang muna natin. Hindi naman ito inaabot ng baha. At malinis naman siyang tingnan. Gatas, harina, yeast, asukal, asin, and mantika. So simplehan lang natin. So ang gagawin ko, dito sa tubig, tansyado ko na rin tong tubig niya. Dito ko ilalagay yung ating mga ingredients tulad ng asukal. Unahin ko muna yung asukal. Titiplahin ko kasi yung asukal dyan eh. Kukunawin ko yung asukal sa ating nilagay na tubig. Then isabay ko na rin yung asin. Pati itong gatas. Medyo marami-rami yung gatas para masarap. Skim milk ang tawag dyan. Hindi yung talagang common na gatas. Yung yeast, ihuhuli lang natin. O pwede rin, sabay na natin. Yan. Para pag tinunaw natin, magkasama na yan, mahahalo na sila lahat. At matunaw na rin. Kunawin na natin ng kamay. Sama-sama na yan. Hanggang sa madurog lahat. Madurog ang matunaw ang asukal, asin. Nababalutan siya kasi ng gatas kanina kaya namumuti. Yan yung margarine. Bali sarili nating version ng pandesal ito mga kaibigan. Hindi ito yung standard na ginagawang pandesal. Pero basic ito, basic na ingredients. Sana nga magsasucceed tayo dito sa ginagawa natin. Mga kaibigan, umpisa na natin ang pagmamasa. So, itong harina, ilagay lang natin dito sa nilinisan nating bato. Lahat ito, tansyado naman na yan. Buhos na natin. Ayan, tingnan natin kung magsasucceed tayo dito sa ginagawa natin.
Tingnan natin kung magmumukhang pandesal yung gagawin natin. Bubutasan natin sa gitna. At dito natin ibubuhos ang ating pampalasa. Mukhang nasobrahan natin. Mahirap kasi nito dahil slope. Oh. Wow. Natapon, oy. What Oh! Natapon, buddy. Kulang na tayo sa panlasa. Parang semento lang to na ano. Okay lang yan. One hand technique lang tayo mga kaibigan. At meron na tayong alalay. Tagabuhos para hindi maitapon yung ating pampalasa. With mantika na yan. Ayan na. Hindi na yan. Yo, dumulas na. Tatakpan lang natin ng supot para mabilis yung alsa niya. Binaston na natin ng ganito lang. Hindi siya gaanong umalsa mga kaibigan. Hindi mukhang pandesal eh. Ito naman yung improvised na oven natin. At yan, niluluto na. Sunog na yung puwitan. Parang pinirito lang ha. Binabaliktad. Hindi naging maganda ang resulta ng ating pandesal. Naging pancake ito. Si Melvin ang nagluto. So ito siya oh. Ito yung naging itsura. Hindi umalsa dahil nga nung sa natapon. Okay yung lasa. Yung texture, pag kinain mo siya, hindi siya pandesal. Para kang kumakain ng hopya. Literal na hopya. Wala lang. Ano bang sahog ng hopya? Sibuyas na lang kulang. Ay, sibuyas na lang daw kulang. Pero masarap, boy. Tikman mo, Mer. Kain na tayo. Si Melvin ang nagluto. Ito yung magiging pagkain natin this morning. Breakfast natin yan. Yung ating pandesal na napurnada. Coffee tapos rice na may tirang ulam kagabi. Yung paksiw na galunggong. Wala na akong babaklasin. Ay na! Ano, di na ma'am.
kaibigan, salamat sa pagsama sa aking kwento. At salamat sa iyo sa pagiging mabuting tao. With that, you are helping and making this world a better place.